Ang ating pong tatalakayin ay may kinalaman ito sa sulat ng ating isa sa mga tagapag-subaybay. Itago natin siya sa pangalang Elpidio. Sabi niya, "Good day po, attorney. Hilang ako ng tulong. Nakabili po ako ng lupa. Bayad na in full. Dahil ako ay seaman, ako ay nasa barko. Ay ipinangalan sa tatay ko yung lupa. At pati yung pagpatitulo nito. Ngayon, namatay na po yung tatay ko. Ngayon, paano na yun? Gusto ng mga kapatid ko na magkaroon din sila ng parte dahil ito daw ay lupa ng tatay namin. Ako naman po yung bumili, sabi niya. Ako naman po yung bumili ng lupa. Pera ko yun. Bakit naman gusto ng mga kapatid ko na isama-sama na? Hindi naman sila yung bumili dito. Tulungan niyo po ako. Paano ba ang aking gagawin? Buhay pa po ang aking nanay. Salamat po." So, ito po yung katugunan dito. So, at alam po ninyo, hindi po karaniwan itong hindi po ito unusual na nangyari dito, lalo na sa mga ating OFWs, kasi wala nga sila sa Pilipinas. Siyempre, may konting napenda silang pera, bumibili ng lupa dito sa Pilipinas, tapos dahil wala naman sila, pinapangalan na lang sa kapatid, no? Sa magulang, wala namang problema dito dahil yun nga, napagkatiwalaan naman. Ay, ang nangyari lang minsan, katulad nito, namatay. No? Siyempre, pag namatay, ay automatic yan. At nakapangalan dun sa namatay, yung tagapagmana nung namatay, habulin talaga yan. No? Maaari din ganun din sa pera. No? Pinadeposit yung pera, nasa account ng iba. Namatay yung account holder, ay ganun ang mangyayari niyan. No? So, ito yung kaso niya ngayon. Ano daw yung kanyang magiging remedies? Okay? Una, ay pwede kang mag-file kasi dito base sa kwento mo, ay nagkakaroon ng implied trust kasi kung tutusin, wala namang, ang naked at saka beneficial owner ng lupa ay talagang kayo. Kasi kayo yung bumili, kayo yung pera ninyo. No? Yung tatay ninyo is only considered as yung inyong beneficiary, no? Or trustee lang ninyo yung inyong tatay, no? So ang gagawin ninyo is para hindi ito maisama doon sa mga listahan ng paari-arian ng tatay mo at magkaroon ng parte yung mga kapatid mo na hindi ito maituring na part ng legitim, ay mag-file kayo sa korte ng petition for reconveyance na kung saan sasabihin mo sa korte ngayon na itong papatunayan mo sa korte na pera mo yung naibili dyan. No? Ano yung katibayan dyan? Maaari yung remittance mo ng pera abroad, no? Na doon sa tatay mo. O testigo ng mga tao na may personal knowledge dito. No? Pag makonbinse mo yung korte na ikaw talaga yung naked tsaka beneficial owner, hindi na ito maisama. Kaya lang, kailangan, you have to file this within, kung magkaroon man ng fraud, ay 10 years, no? Within 10 years from the discovery or the issuance of the title, no? So, dapat agapan mo yun. Hindi naman nakalagay dito sa sulat mo kung kailan ba ito na-discover, no? Kailan ba ito na-issuean ng title? Ano yung kanyang, ano yung pagbabasihan ng 10 years dito? Kasi, kung trust lang yan, implied trust, at wala namang fraud, dapat 4 years lang ang prescriptive period nito. Ma-file na sa korte yung reconveyance. No? Kung hindi, ay magiging permanent na maging pagmamayari nito, ibabahagi ito doon sa maging kasama ito sa estate ng father mo, at magiging kasama ito sa partihan ng mga manat, kasama yung kapatid mo, pati ikaw. So, medyo unfair naman ito dahil kayo yung may-ari. Ang nangyari niyan,
tagapagmana na lang kayo. Isa sa tagapagmana at matchap-chap pa yung inyong property dahil yung ibang kapatid mo ay magkakaroon din sila ng parte dito sa lupa. So, kailangan talaga na maagapan mo ito. So, kung nagkaroon ng fraud, 10 years na dapat ma-file mo yung kaso within 10 years. No? Kung wala namang fraud, ay walang proof, ay within 4 years lang na dapat ma-file ito sa korte. Otherwise, after 4 years or 10 years respectively, magiging incontrovertible na po ang maging final na at incontrovertible na po yung pabagmay-ari ng sinumang nakapangalan doon sa titulo ng lupa. So yan po, kaya sa ating po mga OFWs, ay sana maging aral sa inyo ito na pwede naman kayong bumili ng ari-arian kahit nasa labas kayo. At nakapangalan pa rin sa inyo. Simple lang yun eh. Magpagawa kayo ng special power of attorney. Mag-appoint kayo ng agent niyo doon sa kung saan man kayo dito sa Pilipinas, okay? Na siyang magiging kinatawan ninyo at ipirma kayo sa deed of sale, no? Maraming paraan. Or magpagawa kayo ng deed of sale sa lawyer dito sa Pilipinas at ipadala sa inyo yung hard copy, okay? At pipirmahan ninyo yung deed of sale bilang buyer at ipanotaryo mo ito, acknowledge mo ito sa ating Philippine Consulate at lalagyan ng red ribbon. And then, ibalik muli yan sa Pilipinas by courier, okay? At papipirmahan naman doon sa buyer, sa seller, at ipanotaryo doon sa Pilipinas. Pwede naman yun. So, in this way, ay protected po ang inyong karapatan at hindi po makompromise pagdating ng araw. Kasi hindi na po natin mahusgahan o matansya ang buhay ng tao, mga circumstances, okay? Kapatid ba ninyo yan? Maaaring magbagong isip at sabi niya, kanila yon o kakanyahin na. So para maiwasan ito, dapat kung kayo yung bibili, pangalan na sa inyong diretso yung deed of sale at saka yung titulo nito. Para hindi po kayo natin maiwasan yung mga unexpected turns of events na mag-disappoint na kayo at malaking hassle pa at problema ang inyong mapapala tulad ni Elpedio na sumulat sa atin sa episode na ito. Hanggang dito na lang at hanggang sa muli at sana nabigyan namin kayo ng kasagutan at aral sa episode na ito. Marami pong salamat at hanggang sa muli.